Napasok ng isang undercover agent ng isang online channel na di umano'y nabibiktima ng mga batang lalaki sa Pilipinas online. Natuklasan ng mga operatiba ang kayupang dinanas ng mga biktima. Sinisiyasat din ng mga otoridad kung alam kaya ng mga magulang ang sinapit ng kanilang mga anak. May 18, 2026 kasama ang mga operatiba ng Philippine National Police, Women and Children Protection Center Luzon Field Unit o PNP WCPC LFU. Tumawid ang resibo papuntang Calapan City Oriental, Mindoro. Ang misyon, matunto ng lalaking nasa likod di umano ng isang malawak, sistematiko at nakarindimarim na kalakaran online. Sa pahintulot ng PNP, eksklusibo naming nakapanayam ang undercover agent na may hawak sa kaso. Nag-usap kami sa isang social media platform. Doon po niya sinabi na naghahanap siya ng customer na bibili nung mga sex videos kasama yung mga minor na lalaki po. Sa isang messaging platform, tumatanggap daw ng orders ang lalaki mula sa kanyang customers na nasa iba't ibang bansa. Ang order, pasadyang sex videos at pictures ng mga menor de edad na lalaki. Nag-send din po siya ng proof na talagang ginagawa nila yung act. Ang gusto niya mangyari, magbibigay po ako ng list na gagawin dun sa mga videos. Binibidyohan niya based po dun sa script or list na gusto ng customer, oral sex, sexual intercourse. Matapos ang mahabang panahon ng cyber patrolling, natukoy ng mga otoridad ang lokasyon ng suspect sa Calapan City. Sa bisa ng search warrant na ibinaba ng lokal na korte ng Oriental Mindoro, ikinasana ng mga operatiba ng PNP WCPC, Calapan Anti-Cybercrime Group at ng resibo ang paghahain ng warrant sa suspect. Nasa harapan ko po ngayon, mga kapuso, ang mga litrato at magsisilbi ngayong ebidensya laban po sa kanya. Sadyang nakapangangalisag ng balahibot. Mahirap pong tignan sa totoo lamang dahil puro menor de edad po ang nakikita ko sa unang tingin pa lamang. Puro menor de edad, puro mga bata po ang nasa larawan na pinagagawa ko ng kung ano-ano klaseng malalaswang bagay, mga nakaposisyon na hindi ho na yata nararapat sa kanilang edad. Sa totoo lamang ho, nakakabigla, nakakagulat, at hindi ho talaga ako makapaniwala na merong ganitong klase ng mga material na puro bata ho ang makikita nyo na hindi ho yata karapat-dapat sa kanilang katayuan. Noong nakaraang taon, isang tip ang nakuha ng Philippine Internet Crime Against Children Center o PCAC mula sa counterpart na grupo sa Switzerland. Nagbebenta raw ang isang Filipino ng malalaswang litrato at video ng mga kabataan online. Ang mas masaklap, hindi lamang pala online ang atake ng suspect, nag-aalok din daw siya ng meet-up sa kanyang mga kliyente. Sinasabi po niya na merong times na nakikipagkita sila kay customer, kasama yung mga minor victims na lalaki. Magsaset sila ng date, doon na po gagawin yung sexual act. Sa kanilang pag-iimbestiga, unti-unting nabunyag ang malaswang kalakaran online. May ginagamit po siyang ibang messaging app, tapos doon po niya nakikilala yung mga foreigner. Lilipat sila ng ibang messaging app parang maging private yung usapan nila. Parang nasa 10 na bata yung possible na nag-groom at saka naging victim na po. Dito, pwede nang magbigay ng order ang mga customer ng mga gusto nilang ipagawa at ipa-video sa suspect. Lahat daw ng mga miyembrong kasali rito, panay, mga batang lalaki ang gustong mapanood. Matatawag na rin po siya na made to order na
kalasuan. Kasi sa customer po manggagaling yung list na gusto niyang makita dun sa video na gagawin ng facilitator. Mayroong script na gagawin sa mga videos na gagawin nila. Oral sex, sodomy. Marami pong iba't ibang kalasuan yung ginagawa po. Para makumpirma ang di umano'y iligal na kalakaran ng lalaki online, Enero ngayong taon, sinubukang makipagtransaksyon ng undercover agent sa kanya. May engagement kami na sinet, nagbigay siya ng mga sample ulit. Pinapipili niya po ako dun sa dalawang available na minor. Piling daw niya po may mangyayaring hindi maganda ng time na yon. Since nga hindi siya na-entrap nung time na yon, hindi naman po pwede na hindi itutuloy yung investigation. May nakita na po akong abuse. Para sa akin po, hindi na po dapat magpatuloy yung ganong ginagawa. Dahil sa nakababakalang pang-aabuso di umano sa mga minor de edad na lalaki, hindi tinigilan ng PNP WCPC at PNP Calapan Oriental Mindoro ang pagtukoy sa lokasyon ng suspect. Hanggang itong May 18, 2026, kasama ang resibo, ikinasana ang paghahain ng ibinabang search warrant. May hiniing ka ba sa buong oras? Inaabi o inaagrabyado? May kakanta? Pagdating sa area, kailangan mo nang maghintay ng hudyat mula sa mga operatiba para kumpirmahing nasa bahay ang suspect. Maya-maya pa, Resibo, walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. humarap ang lalaki sa mga otoridad at binigyan siya ng kopya ng search warrant. Meron po kaming application for search warrant at ito po is na-aprobahan sa korte. Dahil meron po tayong mga activities na nangyayari. Ang nasa kote ng mga polis, kinilalang si Renz Adrian Arellano Esteves, 26 na taong gulang. Okay po sir, naintindihan po ninyo. Hindi ko lang po masabi kung saan po nanggaling. Search. Mag-search muna tayo. Siya na nga kaya ang nasa likod ng di umano'y pagbebenta ng malalaswang litrato at video online. Sinimulan ng mga operatiba na halugugin ang bahay ng binata. Pagpasok sa kwarto, nakita ang dalawang laptop at isang cellphone. Gamit ko po yan, sir. Sumunod namang sinuyod ng mga otoridad ang mga kwarto sa second floor ng bahay. Sa gitna ng pagkakalugog ng mga operatiba sa bahay, ipinaliwanag ng PNP WCPC sa mga magulang ni Renz na suspect siya sa kasong pang-aabuso ng mga menor de edad online. Violation of Section 4R, Section 4B, Section 4C, and Section 4D of RA 1193. Ang tinatawag po natin 1193, ito po ay batas anti-online sexual abuse or exploitation of children. Naintindihan po ninyo yun? Ibig sabihin may pang-aabuso lang nangyari sa mga kabataan, sa mga bata. At yun po ay allegedly na-commit ni Renz. Ang ina ng suspect hindi na napigilan ang emosyon nang malaman ang bigat ng kasong pwedeng kakarapin ng kanyang bunso. Pero yung sinasabi at pinapaliwanag po sa inyo na pulis ng pulis na tungkol po dun sa kaso mo, naiintindihan niyo po yun? Wala akong makikita ganyan. Ngayon niyo lang po nalaman. Nagulat po kayo. Ang ginagawa ng trabaho sa gabi, yung trading. Sa gabi siya kasi nag-ano sa araw siya. Nag-ano siya yung trading niya. Yan lang ang kanya. Sabi ko, gawin mo na ng kapong part-time niya. Masanap ka ng regular na trabaho. Sinasabi ko sa kanila yung kahihiyan. Madaling pumasok sa mali. Pero napakahirap. Labas. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Doon dumikatigasan talaga ako. Sa pag-asang makahanap ng mga sapat na ebidensya, unang isinailalim ang cellphone ng suspect sa forensic extraction. Sa prosesong ito, kukunin ang mga nilalaman ng gadgets. Kahit ang mga file na nabura na raw, pwede pang ma-retrieve.
Makalipas ang mahigit 4 na oras na paghihintay ng PNP, WCBC, Calapan City, ACG at ng Resibo. Tumambad ang isang larawan ng batang lalaki na nakahubad at nakapiring. Ang suspect na si Esteves na nakaupo sa tabi ng pulis, walang imik pero para bang hindi mapakali. Sa patuloy pang pagsusuri ng otoridad sa cellphone, sunod-sunod nang lumitaw ang iba pang malalaswa at masaselang larawan ng mga batang lalaki. Para sa mga otoridad, sapat na raw ang nakita nilang ebidensya para tuluyang kang arestuhin. Ika inaaresto namin sa salang paglabag sa Section 4R ng Republic Act 11930 at ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibok. Ang pag-aresto sa iyo, Renz, ay recorded ng body worn camera, 2. Meron tayong media representative at meron tayong barangay official, okay? Tindihan mo lahat? Matapos arestuhin, dinala na si Esteves sa Calapan City Police Station. Sinubukang makaparehab ng resibo si Esteves pero ang git niya, malinis na online trading ng stocks ang ginagawa niya. Tumanggi nang magbigay ng karagdagang pahayag si Esteves. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel